Hi class, topic for today is equation of parabola. Objective, use the vertex and focus to write the equation of parabola in standard form. So, paano natin mahanap or paano natin masosolve yung equation ng parabola given lang yung vertex and yung focus. So, example number 1, tuturuan ko kayo ng shortcut. Example number 1, vertex natin is at origin, focus natin is 0, 1. First step, kapag yung vertex na sa origin, 0, 0 lang yung coordinate niyan. Second step, tingnan nyo kung saan hindi nagbago. So, alin dyan yung walang change? So, walang change yung x, diba? Kasi para silang 0. Therefore, dahil walang change yung x yung naka-square. Kung saan yung walang change, yun yung naka-square. Dahil yung vertex natin nasa origin, then ang magiging equation lang yan is x squared equals 4by. Yan. Next, tingnan nyo naman kung saan yung nag-change. So, nag-change yung y, diba? Kasi naging 1. So, dahil ang vertex natin nasa 0, 0, then ang focus natin, ang formula lang niyan is 0, p. Kasi doon lang yung change. Then, solve natin yung 4p para madaling i-write yung formula. So, yung p natin equals sa 1. Then, para makuha yung 4p, multiply nyo lang to both side by 4. Yan. So, magiging 4p equals 4. Tapos, substitute nyo sa formula para makuha yung equation. So, x squared equals 4p. 4p natin is 4. Then, y. Ibig sabihin, ito na yung equation ng parabola natin at origin, yung vertex niya, and yung focus niya is at 0, 1. Yan lang yun. Example number 2. Yan. So, example number 2, vertex ulit niya is at origin. So, origin, 0, 0. Then, focus natin is 1, 20, and 0. So, yung first step, check nyo kung saan hindi nag-change. So, hindi nag-change sa y, di ba? Kasi 0, 0. Dahil hindi nag-change sa y, ang equation lang nito is y squared equals 4px. So, yan lang kasi ang vertex natin nasa origin. Next step. So, ang nag-change ito, yung nasa x, di ba? 1/20. So, ang equation lang ng focus natin pag yung vertex nasa origin is p, 0. Then, equate natin. So, p equals 1/20. So, kailangan natin makuha yung value ng 4p natin. So, para makukuha yung 4p, so, multiply nyo both side by 4. So, 4 times p is 4p equals 4 times 1 is 4/20 or pwede kayo mag-cancellation method. So, 4 divided by 20 is 5. Therefore, yung 4/p natin is equivalent to 1/5. Tapos, isa-substitute natin sa given natin ng equation para makuha natin yung equation ng vertex at origin and focus at 1/20. So, y squared equals 4p is 1/5, then x. So, ito na yung equation natin ng parabola. Vertex at origin, focus at 1/20, 0. Yan. So, example ulit tayo. Example number 3. So, example number 3, ang vertex niya hindi na sa 0, 0. Nasa hk na. hk. So, paano nyo malalaman kung anong naka-square? Since hindi nagbago yung x, kasi para sila 9, therefore, yung x, yung naka-square. So, paano yung equation yan? X minus h squared equals 4b y minus k. Yan, hindi nagbago yung x, therefore, yung x yung naka-square. Yan, ito yung pinaka-equation natin, o pinaka-formula natin para makuha yung equation. Next, tingnan nyo saan nag-change. So, nag-change yung y, di ba? 29/4. Dahil nag-change yung y at hindi na siya sa origin, ang formula niyan is ito h, ito k plus p. Yan. Pag focus, laging plus yun eh. So, magiging ganito yan. K plus p equals 29/4. Yan, inequate nyo lang. K plus p, 29/4. Then, meron tayong value ng k. Ang k natin yung 7. So, 7 plus p equals 29/4. Solve natin si p. So, ito, 7, i-cross multiply, i-transpose sa other side. So, magiging p equals 29/4 minus 7. So, paano i-compute yan? So, cross multiply, then follow the sign. So, p equals 4 times 7 is 28. Diba? So, ganito yan. 29 minus 28 is 1 over the same denominator, 4. Ang kailangan natin is
4p. So, para makuha yung 4p, multiply natin to by 4, both side. So, 4 times p is 4p. 1/4 times 4 is 1. Or 4 times 1 is 4. 4 divided by 4, yan, no, 1. Yan na yung 4p natin. Then, substitute natin sa pinaka-equation natin. So, x minus, ang h natin, 9. Square equals, yung 4p natin equals sa 1. Times y minus, yung k natin equals 7. Yan. So, ito na yung equation natin, or pwede yung tanggalin yung 1 kasi 1 na lang siya. So, pwede ko pa i-simplify yan as x minus 9 square equals y minus 7. Yan. So, ito na yung equation natin ng parabola. At vertex niya is 9, 7. Focus niya 9, 29 over 4. So, yung step niyan, tingnan nyo kung saan yung hindi nag-change. Kung saan yung hindi nag-change, di ba yung x? Therefore, yung x naka-square. Then, yung nag-change, yun ang i-equate nyo. Alamin nyo kung ano yung formula ng focus para ma-determine nyo paano kunin yung value ng p. So, yun yung mga shortcut. So, erase ko muna, then last example tayo. Last example, number 4. Yan. So, vertex at 3, negative 10. Focus, 15 over 4, negative 10. So, first step, ang vertex natin wala sa origin nasa h, k. h, k. Next step, yung y, hindi nag-change. Ayun, negative 10, negative 10. Since hindi nag-change yung y, therefore, yung y naka-square natin. Ayan. So, ito yung pinaka-formula natin, ha. Y minus k, yan, equals 4p times x minus h. So, ito yung pinaka-formula natin para makuha yung equation ng parabola natin. Next, i-compare nyo naman yung nag-change. Ito yung nag-change, di ba? Sa x-coordinate. So, yung 15 over 4, siya na ngayon si h plus p. Yan. So, ito rin yung k, di ba? So, kailangan nyo malala nyo yung paano kinukuha yung focus. So, nasa ibang vlog ko yun. Panoorin nyo muna, then copy nyo para meron kayong idea ano ba yung mga formula para makuha yung mga coordinate. So, isolve natin kung paano kunin yung p. So, h plus p equals 15 over 4. Yung h natin, nagbago, 3. So, 3 plus p equals 15 over 4. Solve natin si p. So, transpose natin to sa other side. So, magiging p equals 15 over 4 minus 3. So, paano i-compute yan, sir? Cross-multiply, then follow the sign. So, 4 times 3 is 12. And 12. So, magiging p equals 15 minus 12 is 3 over the same denominator 4. So, ito na yung p natin. Pero ang kailangan natin is 4p sa formula. So, multiply mo both side by 4. By 4. So, 4 times p is 4p. Yan. 3, 4 times 4 is 3. Or, 4 times 3 is 12. 12 divided by 4 is 3. Or, pwedeng i-cancel yung 4 tsaka yung 4. So, matitira 3. Then, substitute natin sa formula para makuha natin the equation natin ng parabola. So, y minus k. Ang k natin is negative 10. So, inverse ang sign. Magiging positive 10. Square. Equals yung 4p natin is 3. X minus yung h natin is 3. So, ito na yung equation natin ng parabola given vertex at 3, negative 10 and focus 15 over 4 and negative 10. So, paano nyo malalaman kung alin dyan yung naka-square? Wait lang, ibahin ko yung kulay. So, paano nyo malalaman alin dyan yung naka-square? So, tingnan nyo lang yung hindi nag-change. So, hindi nag-change yung y, then naka-y square. Paano nyo makukuha yung p? Kunin nyo naman, or i-compare nyo naman yung nag-change. So, since nag-change yung sa y, nag-change yung sa x rather, then, siya yung h plus p. Tapos, equate nyo lang, get the value of p, tapos get the value of 4p para isa-substitute nyo sa pinaka-formula. So, panoorin nyo yung last vlog para makopy nyo yung formula at makopy nyo yung mga coordinates. So, kung may tanong, i-comment. Kung natutunan, siyempre ayos. Yan, tandaan nyo yung shortcut para mas madaling i-compute. Yan, mag-aaral na mabuti. Salamat.